Sound check, mic check, 1, 2, 3, mic check, 1, 2, 3. Good morning, nandito po tayo sa East Bank, West Bank, Bridgeway 2. Napakagandang project po nito, no? Yung mga taga East Bank, makakatawid na po papuntang West Bank, papuntang Mercedes Village, Pasig po, Lusot, ano? At yung mga taga West Bank naman, madaling makakapunta ng Rizal, via East Bank po. Napakaganda, ang lawak po ng project dun sa loob. Itutur tayo mamaya ni Engineer Joaquin. Pero dito po, merong magkakaroon ng counting sa gabal sa trapiko. Siyempre po, tuwing merong development, merong counting na ano term natin doon? Inconvenience. Pero temporarily. Meron po tayong temporary inconvenience. Maglalagay po dito ng board pile. Yes, explain po engineer. Yung kasing foundation natin is dito sa karsada. Kaya magkakaroon tayo ng enclosure ng karsada. Baka at least half of this road carriageway ma-enclose natin during construction. Okay. Pero yung construction naman, yung timeline natin siguro 1 or 2 months ma-accomplish na natin yon. Mabubukas uli natin yung mga road carriageway natin. Ganun yun. So during construction, mga 2 buwan po, one Yes. way. Itong portion na to. Yun. 200 meters magmula po dito sa Kabisig Elementary School. 200 meters po yan. 100 sa kaliwa, 100 sa kanan. Para hindi mag-choke point dito. Oo, para hindi mag-choke point. So mahaharangan po ito hanggang dun sa may linya na dilaw sa gitna ng kalye. So may perwisyo, pero after nyan po, ginhawa na. Yung traffic palabas ng Pasig, luluwag po ba yan? Oo, sigurado. Once Sa kabilang bridge, yung sa Javier Bridge, luluwag po yun. Kasi yung galing dito, hindi natutungo sa Javier eh. Dito na siya liliko. Ang makikater lang nun, yung mga galing talaga sa Ortigas, doon na siya liliko. Hindi na siya dito diretso rito. Ang nga pala, no? Ito, katulad nito, ayan. Kung mabivisualize mo, may yan yung ipoprohibit natin during doon sa enclosure natin. Yan ang dapat na talagang ipagbawal natin during the enclosure. Wala tayo. May enclose natin daanan, no? Opo. Yan. Sa katunayan, ayan ang lalawigan, ano, provincial government, pinaalalahanan. Bawal po talaga mag-park dito sa East Bank Road. Ang So, unang-unang marami, maapektuhan totoo na yan. natin, Sek, yan, yung mga establishment na yan. Oo. Maring hindi naman siya magsara, kaya lang hindi siya pwedeng pumarada dyan kung bibili. Baka doon sa malayo-layo o ano, yun ang unang maapektuhan. Pero October siguro, baka pwede na tayo magsimula rito, Sek. Sige. Within this year po, Yes. October, November, mag-uumpisa po yung pagsasara nitong East Bank, portion po nitong East Bank. Pinafinalize lang natin yung mga traffic management. Itutur tayo ni Engineer Regalado dun sa ginagawang bridge. Maraming nag-aakala, tapos na tong bridge kasi nakita na nila yung structure, ano? Yes. Pero wala pa po tayo, matagal pa. That's only temporary structures. Kung tawagin natin yan, temporary steel craneway. Then we're working for the permanent structure right now. The board pile was were already completed, and afterwards yun nga, yung pile cap, then column, yun yung mga permanent structure. Ayun. Then Sek, yung steel structure nito pinapabricate na sa China. Wow. Nag-i-start na ng fabrication. Once the fabrication was may mga yari na i-deliver dito yon, i-assemble na dito yon. So, prefab, Yes. ano? Pagdating po Yes. dito ng mga bakal, salpak-salpak na Oo. lang. Yung bridge doon sa Manila, yung gawa na Binondo. Binondo Bridge. It's like ganun yung design natin. Ganon yung design. Oo, ang ganda. Oo, ano rin yun eh, China law, grant ng China law Oo. natin eh. Yan. So, hindi pa po ito yung bridge Hindi mismo, pa. ha? Temporary lang to. Kumbaga, Babaklasin to. andamyo. Oo. Ito po ay andamyo pa lang. Yes. Nandito pa lang po tayo sa pagsiset up ng board pile. Ito yung permanent Tama ba, structure. engineer? Ito si Gerald, ang isa Part- sa ating mga engineers on site. Oo, part ng Ayan po ang tinatawag na board Pinapakas na. pile. yan. So malalim yan. Engineer, gano'ng kalalim po yan? 61 meters tong sa Pier 1 natin. 61 Ito nakaresto sa hard strata talaga, kung tawagin natin hard strata ng soil. Okay, Depende so, doon sa umabot design sa loading natin. Ilaliman ng lupa. Yes. 61 meters po from the ground. Yes. Ano? From the road, ano? 61 meters. Tapos bubuhusan na yan. Buhos na yan. Buhos na po yan. Oo, yung cut-off elevation natin nandito pa sa yung pinaka pile cap natin, Sek, hindi makikita sa naka-embed sa tubig. Ang makikita natin dito column lang. May pile cap na to. Wala pa. Okay. Ano na po development? Doon po sa kabila. As of now, Sek, we accomplished 25% of the progress of the work eh. 25%. As of July 25, Wow. Siguro this August 25, siguro nakagain tayo ng mga 3% accomplishment, mga 28, ganun. Yun pa lang. Pero ang timeline natin is May 2027 eh. Kaya lang, nagkakaroon tayo ng mga nagiging problema. Yan nga, regarding dun sa Pero anyway, cooperative naman si Gob. Inalaw na tayo makapaglipat, Oo. So May Kaya- 2027 May 2027. po yung Timeline. target. Yung target, yung scheduled completion.
Nag-umpisa tong project na to, Plinano, 2018 pa, no? Actually, we started here April 26, 2023. Okay. Yun yung NTP ng contractor natin. Pero mga October na tayo halos nakamobilize eh. Si Engineer Regalado, ano Oo. to eh, pet project niya to. Sabi niya, bago ka mag-retire, kinakailangan tumayo na yung bridge na yan. Hopefully. Hopefully, kasi po, talagang matagal niyang pinoproyekto po ito. Sang katutak na coordination. Bilib nga ako, kahit taga Bulacan siya. Pag sinabi na meeting ng 8, before 8, nandyan na siya. Lalo sek yung mga stakeholder natin, the ISF, the private stakeholder na naapektuhan ng project, na ina-acquire na gobyerno. Okay naman. Doon sa part ni Mercedes, ang dami na natin na-acquire na right of way doon. Oo Pati nga. structure. Ha? Itong properties ba yun? 40 lots and 40 lots. I think 6 structures are May already. bahay. Oo, may mga bahay. Oo, ayun. Ganun yun. So ito po yung West Yan. Bank na, no? Ito yung West Bank Road natin, no? Pero kasama po yan sa relocation and resettlement plan po ng Yes. DPWH Yun yung at saka project ng ng NHA. gobyerno natin, no? Na i-relocate sila sa permanent relocation. Yan. Yeah, right now we have the clearance from the governor that we can relocate this. But we need to provide the necessary documents as a requirement. Ayun. Yun. So yun yung inaayos natin. Yes, oo. So dito, walang mangyayaring abutment, isasara yung kalye dahil yung Wala. abutment natin o yung board file cam. Dito sa Dito sa loob. Oo, sa loob. Ayun. Yung kalsada natin na East Bank ganyan yan. Intersection lang magiging. Walang enclosure diyan. Yun nga yung tinatanong ni Mayor before. Oo. Ano mangyayari sa West Bank? Sir, if in case hindi magkita yung elevation yan, rarampahan lang yan. Pare, mataas tayong konti. Oo. Tataas natin ang bahagya itong West Bank para magrampa. Ganun lang. taas yung, parang may humps. Then with regards to malaki. sa intersection sec, may ano lahat yan, may traffic signal lahat yan. Ayun, so may Pinag-aralan, traffic lights po tayo, Mga both- traffic lights, both intersections. Both ends, so tama ka rin. Oo. Natanong ko kanina, bakit yung abutment dito sa Kabisig side, ba't hindi na lang ipinasok? Ano mo ba explanation nun? Ganito kasi sec eh, no? Yung kasing structure natin is fix yung length niya eh. Ang length kasi ng ano natin 86, 85, 86. Hindi natin pwedeng bawasan eh. Okay. Oo, kumbaga Precise dapat siya, oo. no? Kaya yun, Precise. sumapaw tayo dun sa East Bank Road. So sa engineering, talagang precise dapat yan. Pag nabago, magbabago Anyway, yung load, during eh, no? construction lang naman tayo magkakaroon ng inconvenience doon. Kasi nga, yung puting naman natin doon, ano siya eh, under the ground eh. Kumbaga, hindi naman tayo Oo. naka-expose doon. Kaya lang, during construction, talagang may Ayan, inconvenience. so going back, nagpapaumanhin ng DPWH, tsaka si Engineer Joaquin, tsaka Kaya si Engineer si Gerald, Ramon. May inconvenience, sir. Yung inconvenience, paulit lang. Gaano temporary katagal po? lang yun. Pinakamatagal na yung 2 months. We'll promise you that we're working double time para lang ma-please natin lahat yung mga Okay. commuter. No? East Bank floodway, 2 months po, no? Temporarily, magkakaroon ng inconvenience para naman po sa convenience. Hindi naman kasi laki. po pwedeng puro convenience na lang, walang inconvenience. Parang gusto mong kumain ng masarap. Siyempre, hindi naman basta ka lang kakain. Dapat, nagtabawan mo rin yan. Tama yun. Lalo na sa chairman ng Barangay San Andres, very cooperative. Ayun. Kung ano man yung kailangan naming assistance right now, talagang andun sila. Thank you. Yun ang importante. Kailangan yung ano natin sa LGU, tsaka Yes, sa mga local napakalaking bagay. unit. Napakalaking bagal yung cooperation. Ngayon ko talaga na-realize, ang gobyerno tulong-tulong. Yes. Pati taong bayan. Hindi naman magmamaterialize no sec without your help. Correct. Hindi kaya ng national government na i-handle lahat yung problema. Opo. Which is kayo nga, yung mga residente natin yan. Which Oo. is, mas maganda kayo ang lumapit talaga. Ayun nga. Yun. Oo. Sa tuwing kausap natin, minsan, syempre, may emosyon na lumalabas. Yes, so kailangan mapaliwanag natin mabuti. Kailangan ma-displace ka dyan. Opo, opo. So ito yung board file, ano? Silipin natin yung board file. Finish na rin to. Tapos na rin to. Ano ginagawa ngayon? Ano ron? Ingat. Nililinis yung ano? Actually, sir, ngayon, we are preparing for nagkaanilo. the Testing. yung tawag natin na sonic pipe testing. Yes. Sonic pipe. Sonic pipe testing What is po. sonic pipe testing? Titingnan niyo yung integrity ng pilote Yes natin. po. Kung may Oo. problema o wala. Ayan, nabe-verify yan through computer. So sonic Ganun. pipe, so sound. Yes. May sound waves. Wave lang siya, Kapag, wave. So, Makikita doon sa wave kung may problema yung konkreto, kung na-reach yung lalim, andun yun. Oh, Papasukan so po hindi siya ng basta papasukan po ng wires tong mga wires. tubo na yan. Adapt to the computer, ganun yan. Opo. Tapos So, makikita parang po natin kung ma-check may yung integridad ng poste. Yes, board yes file. po. Yes, ganun. pati kung may mga honeycomb, makikita yun. Kung may So problema. pag may honeycomb, yung pag may May mga remedial measures na na i-recommend, pero ganun yung ano natin, approach natin dyan.